Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong isang balita mga kababayan na hindi ko alam kung matatawa ako, maaawa ako dito. Grabe mga kababayan, ito nga pong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, ay nakipag-meeting dito sa dating Pangulong Duterte. Breakfast meeting po. Ang chairman ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, sabi po niya dito, ayan, breakfast meeting kasama ang chairman ng Partido Demokratiko ng Pilipinas. Ang problema mga kababayan, ang ka-meeting niya dito ay yung standee ni Tatay Digong. Grabe. Ay parang good vibes lang sabi niya dito, Nako po. Malala na rin ata to. Nahawa na rin ata to kay Harry Roque, mga kababayan, na hindi natin alam kung anong ginagawa na ito dyan sa Netherlands, Di ba? Imbis na nandito ka sa Pilipinas, at pinaghahandaan mo yung papalapit na session at nag-iisip ka ng mga gagawin mong batas, nandiyan ka sa Netherlands at nakikipag-breakfast meeting ka sa isang standee, Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pakiclick na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, alright? Hey, shoutout sa inyo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. Konti na lang, magti 300,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa inyo. Okay, so kayo ano sa palagay ninyo, Bakit nagawa ito ni Senator Robin Padilla, mga kababayan? Ito para sa akin, sa tingin ko habang lahat ng mga senador ay nandito sa Pilipinas at busy, busy sa papalapit na opening ng 20th Congress, bakit kaya nandiyan dyan? Sabi nga ni Senator Robin Padilla, namimiss na siguro niya. Namimiss na niya itong si Tatay Digong, mga kababayan. Ang tanong, si Tatay Digong lang ba ang namimiss niya dyan? Baka meron pa siyang ibang namimiss, dyan sa the Netherlands, mga kababayan. Ibig sabihin, baka namimiss niya yung mga kababayan natin dyan, yung mainit na pagsalubong sa kanya dyan sa Netherlands, At yun, yung pakikipagkita niya sa mga residente na Pilipino dyan sa Netherlands. Kayo, ano bang iniisip ninyo? Kayo talaga. Imagine mo, Senator, pumunta ka Netherlands para makipag-meeting ka sa isang standee. Diba? Hindi naman natatama yun. Diba? Uwi ka na lang din dito, Senator Robin Padilla, isama mo na si Harry Roque. Okay, so siguro iniiwasan din niya makipagkita kay Harry Roque, Pwede siyang kasuhan dun, Basahin natin, yung ano ng mga tao dito, mga kababayan, Ayan, yung mga komento ng mga tao dito. Sabi dito, serve the Filipino people, not serve your idol, please. Hindi ka binoto ng mga fans mo para pagsilbihan ang isang tao. Ang laki ng sahod mo. Sana malaki din magawa mo para sa sambayan ng Pilipino. Kawawa kami mga taxpayers na nagpapasahod sa iyo. Well said and done to, mga kababayan, Siyempre nga naman, ibinoto ka ng sambayan ng Pilipino, pero ang tawag natin dito, loyal ka sa isang tao lang. Hindi naman ata tama yun. Dapat maging loyal ka sa sambayan ng Pilipino kahit paano nagawa sa'yo ni Tatay Digong. Di ba mga kababayan? Pero at the same time, baka nakakalimutan ninyo. Inadapt din po yan ng unit team si Senator Robin Padilla. Baka nakakalimutan ninyo. Nasa PDP siya, pero pagka may meeting pag may mga rallies, ang unit team, those na ng time na nagkakampanya sila, kasama po itong si Robin Padilla.
'Di ba? Kaya nga para siyang inadapt ng Uniteam noon. 'Di ba? Hindi siya mananalo, mga kababayan, kung hindi rin po siguro sa Uniteam. 'Di ba? Hindi siya mananalo siguro bilang number 1 senador kung hindi siya inadapt ng Uniteam, mga kababayan. Isa yan, no, sa masakit na katotohanan, Senator Robin. Hindi dahil kay Tatay Digong. No, ito para sa akin, hindi dahil kay Tatay Digong. Nanalo ka dahil sa Uniteam. No, dahil inadapt ka ng Uniteam. Kung doon ka lang sa PDP, baka hindi ka nanalo. Diba, hindi ka naman pinapansin nun eh. Diba? O, ayan, natuto na sa bagay. May sa isang banda, isang bagay na magandang naidulot, no, itong si Senator Robin Padilla. No, natuto na yung mga kababayan natin na hindi na bumoto ng mga artista. Diba? Diba? Ang dami mga artista hindi nanalo ngayon. Oh, siguro natuto na sila dito kay Senator Robin Padilla. Kaya yun yung isang maganda no, na nagawa nito ni Senator Robin Padilla. Ay, natuto ang mga kababayan natin ng sambayan ng Pilipino na wag basta-basta bumoto. Kaya siguro tumakas siya, no? Kaya siguro umalis na lang. Baka masisi siya, no? No, mga artistang natalo. Diba? O, tingnan pa natin dito, mga kababayan, no? Sana maimbitahan ka namin dito. Ayan, no? Diba? Iniimbitahan siya ng mga kababayan natin dun sa the Netherlands. Diba? O, eto pa, oh. With all due respect, Mr. Padilla, huwag niyo kalilimutan ang taong bayan sapagkat nanumpa ka na maglilingkod, no, sa sambayan ng Pilipino. Your loyalty must be with the Filipino man. Totoo naman. And not just for one man. I understand that you miss Digong and what not. Pero, magtrabaho kayo dahil taxes po namin ang pinangbabayad sa inyong sweldo. Pasok, pashers, and you will be black. Diba mga kababayan? Totoo naman yung sinasabi na dapat ang pagsilbihan mo, sambayan ng Pilipino. Okay, nandiyan dyan tayo, no? Pero huwag naman sobra-sobra. No? Kagaya niya, sila Senator Bongo. O si Senator Bato. 'Di ba mga kababayan, andito sila sa Pilipinas, mas tinututukan nila, no, kung ano yung trabaho nila dito. Samantalang ikaw, Senator Robin Padilla, pabalik-balik ka diyan sa Netherlands. Honestly, hindi lang, no, yung ibang mga kababayan natin ang nadidismaya rin, no, yung ibang mga DDS siguro sa iyo, no, sa katotohanan, no, nadidismaya rin sila, no, dahil sa ginagawa mo na 'yan. 'Di ba? Kaya hiya eh. Di ba? O, samantalang ito, mga kababayan, nanawagan po, no, ang ating Pangulo, no, ng courtesy resignation, no, ng mga cabinet members niya. At isa na nga po, no, itong si Sir Dizon ng Department of Transportation, no, ang nag-submit ng courtesy resignation. Sayang, napakagaling pa naman nito, no, ni Secretary Dizon. Okay, so magsasubmit ng kanyang courtesy resignation si Transportation Secretary Vince Dizon kasunod ng panawagan ni President Bongbong Marcos sa lahat ng cabinet secretaries. Aniya, sa isang press conference ngayong Huwebes, May 22, ang desisyon na ito ni President Marcos ay napakalakas at napakatibay na mensahe sa lahat ng kawani opisyal ng gobyerno na kailangang sumunod sa direktiba ng Pangulo. Okay, so yan mga kababayan, February lang, no, itinalaga bilang Department of Transportation na Secretary, etong si Secretary Vince Dizon, mga kababayan. Sayang, napakagaling pa naman nito, no? So panoorin natin, mga kababayan, yung kanyang naging mensahe dito. That all government officials, top to bottom, need to focus on the people. Kailangan sa tao na tayo nakafocus, tama na ang politika, tama na ang gulo. Kailangan magtrabaho tayo para sa mga kababayan natin. Yun ang sinabi ng ating Pangulo noong Lunes. At itong ginawa ng Pangulo ngayon ay napakalakas at napakatibay na mensahe sa lahat ng mga kawani at opisyal ng gobyerno na kailangan sumunod tayo sa direktiba ng Pangulo. Ang focus natin dapat ay magtrabaho para sa ating mga kababayan. At
itong paghihingi ng courtesy resignation ay isang napaka-lakas na simbolo na the government of President Bongbong Marcos means business. No, hindi po ito pakita lang. No. I think unprecedented ito. I cannot remember. I don't know. I've been in government for more than 2 decades. I cannot remember a time where a directive like this that sweeps across the entire government has ever been done by a sitting president. I think it's really a testament to the president's will, to the president's strength as a leader, and as his people who he has handpicked to help him, we are duty bound to follow that lead. No? And I will submit my courtesy resignation. In fact, I will sign it right after this, and I will send it right after this this press conference, because that is our responsibility. But I think on a last note, the most important thing I think that this message sends is that alam mo, typically ang mga kabinete, ang laging sinasabi ng kabinete is we serve at the pleasure of the president. Totoo naman yun. Pero itong ginawa ng presidente nito, itong mensahe niya, nabasa ko yung statement ng Malacanang, hindi lang serving at the pleasure of the president. We serve at the pleasure of the people. Yun ang sinasabi ni Pangulo. Kasi ang sabi niya, kailangan tayong lahat, tao ang focus, hindi ang mga iba't ibang bagay. So with that, I serve at the pleasure of the president, and most especially, we all serve at the pleasure of the people. Alright, so yung mga kababayan, yun yung naging mensahe ni Secretary Vince Dizon. Diba? Sang-ayon ako dyan, dahil talaga ang pinagsisilbihan natin dapat, pinagsisilbihan dapat ng gobyerno, yung sambayan ng Pilipino. At ang pinagsisilbihan ng mga cabinet members, hindi yung Pangulo. Yung sambayan ng Pilipino pa rin. Diba? Kaya nga nilagay kayo dyan ng Pangulong Bongbong Marcos o ng Presidente na lang, sabihin natin. Diba? Ng Presidente, nilagay kayo dyan. Parang extension kayo ng ating Pangulo. Diba? Kumbaga, bibigyan kayo ng utos, ng direktiba, then kayo yung magagawa dyan sa ibaba. Parang ganon, no? At kung ano man yun sa tingin ninyong mas maganda pa na gawin, yun yung gagawin ninyo. Diba? Para sa sambayan ng Pilipino, hindi para sa Pangulo ng bansa. Diba? Ganon dapat. Ngayon ay pag-uusapan natin, ito pong isang masamang nangyari po dito kay Attorney Harry Roque, mga kababayan, dahil marami pong nagulat dito po sa nangyari po sa kanya, dahil nga ito pong si Attorney Harry Roque, mga kababayan, ngayon po ay isa ng pugante, in short, pinaghahanap na po siya ng batas, mga kababayan, pugante na po siya. At anytime pwede na po siyang hulihin, mga kababayan. Nako po, delikado na to. Itong si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre huwag niyo pong kakalimutang i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga bago pa lang po dyan, please don't forget to click po yung subscribe button. Maraming salamat po. Yan, konti na lang mga babayan. Magti 300,000 subscribers na tayo. Alright, so alamin natin itong balita na to, itong nangyari dito kaya Attorney Harry Roque, mga kababayan, na kung saan siya po ay isa ng pugante ngayon. Grabe itong nangyari kay Attorney Harry Roque. Delikado na po siya dahil anytime ay pwede na po siyang hulihin ng mga kapulisan ng Interpol, mga kababayan, dahil inilabas na nga po ang red notice po sa kanya. Nako po. Okay, so matatapos na ba ang kabaliwan? Ang pinaggagawa nito ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, payag ba kayo na umuwi na siya dito sa bansa
At dito po niya harapin, no, yung kaso niya dahil marami nga pong nananawagan, no, na yung kaso po niya, no, ay harapin niya, hindi yung daldal siya ng daldal at dakdak siya ng dakdak doon sa Netherlands. Doon siya nagsisisigaw. Siguro, no, yung mga kababayan natin doon sa Netherlands na uuto niya. No, pag nandito siya sa Pilipinas, walang ganong mga kababayan natin parang sumusuporta sa kanya. Okay? So, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Alright? So, wag na natin patagalin to. Umpisaan na natin. Let's go. Matatawag na raw na fugitive o pugante ang dating presidential spokesperson na si Harry Roque ayon sa Department of Justice. Sa gitna ito ng kinakaharap niyang reklamong qualified human trafficking. Sa isang panayam, sinabi ni DOJ Undersecretary Nicolas T. na inaasikaso na nila ang pagpapaaresto kay Roque. Kasalukuyang nasa the Netherlands si Roque kung saan siya nag-a-apply para sa asylum. Sana umabot this week, no? Kung hindi man next week, no? But there are certain requirements. Like, for example, we have to secure the passports of those different individuals who wish to be subject of the red notice, as well as the cancellation of their passport. Maaari nang sabihin, para sa aming klabe na isa na siya pugante ngayon. Isa na siyang pugante ngayon, mga kababayan. Alam niyo, para sa akin, no, bring him home, no? Sabi dito, mga kababayan. Sino ba? Si Atty. Harry Roque ba? Bring him home, no? Si Roque daw, i-bring him home na daw. Alam nyo, dapat nga to, hindi to nilalabas ng DOJ, no? Parang bigla na lang hulihin itong si Atty. Harry Roque. Diba? Dapat siguro, parang nagiging, lihim lang o sikreto lang muna, mga kababayan. Huwag na nilang, ilabas-labas pa, no? Yung paghuli dito kay Atty. Harry Roque. Kumbaga, hulihin na lang siya, ganun na lang. Okay, so eto pa. So, para sa karagdagang balita, mga tol. May tuturing ng pugante si Harry Roque ayon sa Department of Justice. Kaya hihilingin na raw ang red notice sa Interpol para maaresto ang dating presidential spokesperson. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Alam nyo, mga kababayan, dapat talaga itong si Atty. Harry Roque. Kung talagang matapang siya, no, sa gaya niya, matapang siyang batikusin, no, ang ating gobyerno, talagang nilalapastangan niya, no? Kung mura-murahin niya yung Pangulo natin, kung ano-ano yung sabihin niya sa Pangulo natin, no? Ganun-ganun na lang, mga kababayan. Diba? Alam niyo yung mga ganyang klase, diba, yung mga pagmumura, yung pangbabasto sa Pangulo, dapat talaga yan, binibigyan ng parusa yan, eh. Hindi pwedeng sabihin nila na freedom of expression. No, yung freedom of expression, may limitasyon yan. Diba? Pero kung ganito na yung freedom of expression na sasabihin nila, no, karapatan ko na ilabas, no, kung ano yung saloobin ko. Pero kung halos lait-laiti mo na yung Pangulo ng Pilipinas, diba? Hindi na ata tama yung ginagawa nito ni Atty. Harry Roque. Hindi yan magandang ehemplo o hindi yan magandang example para sa mga kabataan natin, no, na nakakapanood ng mga videos niya. No, kung iisipin ng mga kabataan, pwede pala yun, mura-murahin yung Pangulo natin. Diba? Pwede pala yun, bastos-bastosin yung Pangulo natin. Diba, mga kababayan? Hindi magandang ehemplo yung pinapakita nito ni Atty. Harry Roque. Kung talagang matapang siya, umuwi siya dito sa Pilipinas, harapin niya yung kaso niya. Diba? Yun nga yung hamon sa kanya ni ni Panelo, diba? Inihahanda na ng Department of Justice ang mga Sino kasama niya? Si Maharlika? Dokumento pa? Si Maharlika ba to? Parang si Maharlika oh. Dokumento para hilingin sa Interpol na mailagay sa red notice. Parang si Maharlika nga kasi laki ng salamin eh. Si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng korte kaugnay ng kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot ni Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Hopefully, if it's granted to us, it will come out and we'll see how it goes. So if upon implementation, if the government of the Netherlands will allow the application of the principle of non-refoulement. Plano na rin ng DOJ na ipakansela ang pasaporte ni Roque. Hindi naman daw pwedeng ituring na refugee si Roque dahil hindi siya nahaharap sa political persecution. Oo, yun yung yun yung ini-insist niya, political persecution, mga kababayan. Yun yung
yung sinasabi niya palagi. 'Di ba? Alam naman natin yung strategy nila, no, yung mind setting. 'Di ba? Ganyan yung kanilang ginagawa eh, yung sasabihin nila, i-insist nila palagi, political persecution, political persecution. Yun yung ini-insist nila, yun yung ini-input nila sa isipan ng mga tao. No, hanggang sa yun na yung tumatatak sa isip naman kasi alam nyo, no, pagka meron kang isang bagay, no, na lagi mong sinasabi sa mga tao, tumatatak sa isip nila yung salita na yun. No, tumatatak sa isip nila yung mga sinasabi mo kasi paulit-ulit mong sinasabi yan. No, ganun yung strategy nila, mga kababayan. Ito ni Harry Roque. 'Di ba ganun yung strategy niya eh. Yung paulit-ulit niya sasabihin, political persecution yung ginagawa sa akin. No? Yun yung strategy niya para ma-mindset niya yung mga tao na ang ginagawa sa kanya ay political persecution. Pero sa totoo, hindi. 'Di ba? Yun lang yung kanyang ginagawang dahilan. 'Di ba? Yun lang yung kanyang sinasabi palagi para ma-mindset niya yung mga tao na nakakapanood ng kanyang mga videos. Yung mga nakakapakinig sa kanya, nakakapanood sa kanya. 'Di ba? Yung kasi yung ini-apply niya ata, no, para sa kanyang asylum. Maabi na sabihin, para sa aming klaro na isa na siya pugante ngayon. Isa ka ng pugante ngayon, yari ka. Isa ka ng pugante. Pugante. Okay. He is a wanted man. Yes. Wanted ka na ngayon, Harry Roque. It naman ni Roque, hindi ibig sabihin ng red notice na aarestuhin na siya. Baliwala rin daw ito kung hindi ipatutupad ng local police. Magkakaroon lang po ng visa yung international red notice alert na yan kung ako'y lalabas ng Shenzhen. No? Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na. No? So, hindi naman po pwede yon dahil nga wala akong passport. Okay, so paano ka nakapunta dyan? Diba? Man sa Malacanang, posible pa ring maisilbi ang warrant of arrest kay Roque. Kung sinasabi niya po yung principle of non-refoulement, yun po ay mayroong mga kondisyon. Dapat mapatunayan niya muna na ang papahuli sa kanya ay magdudulot sa kanya ng torture na gagawin ng country kung saan siya dadalhin, cruel and degrading punishment at political persecution. It naman ni Roque, hindi niya aatrasan ang kaso. Pagkabat ako'y nag-iisa laban sa buong estado, challenge accepted. Tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker. Hamon naman ni dating Presidential Legal Counsel. Diba, yun yung kanyang laging ini-insist, mga kababayan, no? Kung talagang matapang ka, bakit ka nagtago dyan sa Netherlands? Diba, kung wala kang kasalanan, no, kung wala ka talagang kasalanan, bakit nandiyan ka sa Netherlands? Diba, may kinatatakutan siya. May tinatago ata ito, no, si Attorney Harry Roque, kaya nandiyan siya sa Netherlands. May tinatago ka ba, Attorney Harry Roque? Kaya nagsisik ka ng asylum dyan? At dinadahilan mo na lang yung political persecution? Diba? Yun na lang yung dinadahilan mo para makatakas ka sa mga isinasampang kaso sa'yo? Hindi ko sinasabing napapaisip lang ako. Diba? Na baka, no? Kaya nga tinatanong natin Yun yung tanong natin sa kanya. No? May tinataguan ka ba? Bakit ayaw mong harapin yung mga kaso mo dito sa Pilipinas? No? Bakit ayaw mong harapin yung isinampang kaso sa'yo dito sa Pilipinas? Bakit nandiyan ka sa Netherlands? Diba? Bakit nandiyan ka, nagtatago ka, naghahanap ka ng asylum? Diba, mga kababayan? Mapapaisip din kayo No? Salvador Panelo kay Roque, umuwi na lang siya at harapin ang kaso. Diba? Si Panelo na, no? Kaalyado niya. Parehong DDS, sinahamon siya. Diba? Pero buwelta dyan ni Roque, I think that's gross ignorance of what asylum is. No? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Yeah, ignorante raw, no? Etong si Panelo, mga babae. Sinabihan niya pang ignorante o tila walang alam, no? Sa mga ganyan klase, etong sa asylum, etong si Panelo. 'Di ba? Ginagawa niya pang tanga ang tao. 'Di ba?
Yun yung problema, no? Kung talagang wala kang kasalanan, bakit hindi ka umuwi dito sa Pilipinas? Alam mo, nakakaano siguro tong si Panelo, no? Sinasabi niya, isa ka sa nanggugulo eh. No? Naiisip ko lang, no? Nakikita ko lang, isa ka sa nanggugulo. No? Isa ka sa magulo eh. Isa ka sa makati sa ulo. Diba? Kaya lalong siguro napapaisip si Panelo, kaya lalong naiipit dyan si Tatay Digong. No, dahil sa kagagawan mo. Kasalanan mo pa ngayon. Diba? Kasi daldal ka ng daldal eh. No, banat ka ng banat sa gobyerno. Diba? Hindi ganon. Kung babanat ka, wag masyadong below the belt. Sabi nga nila, gumawa pa kayo ng video. Diba? May may bumaligtad na eh. No, na vlogger, na kayo mismo gumawa ng video na ipinost, parang ganon. No, yung video ni Pangulong Bongbong Marcos na inedit. Oh. 'Di ba? Napakalaking kalokohan 'yan. Kung talagang hindi kayo gumawa bakit hindi nyo hindi nyo ilabas kung sino yung naglabas ng video na 'yon. Oh, sige, para patunayan ninyo na hindi sa inyo galing 'yon. No, ilabas niyo yung taong gumawa ng video na 'yon. Oh, yung taong nagbigay sa inyo ng video na 'yon. Oh, yun yung hamon natin sa kanila. 'Di ba? Inahamon niyo ng hair follicle test yung Pangulong Bongbong Marcos. O hinahamon din kayo. Ilabas niyo yung naglabas ng video. Oh. Tapos tsaanin niyo sabihin, na totoo yung video na 'yon. 'Di ba? Oh, 'di ba? Ano masasabi niyo diyan mga babayan? Pa-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at